challenging po, especially very tight po yung competition. Pero as much as possible po kasi we don't see this as a competition na po anymore. Kasi we feel like we're family. Ayun po. Kaya we feel very close to each other. Yes po, nasa competition po kami right now, pero na-enjoy po kasi namin eh. Kaya it's really fun while also challenging. Congratulations, Ms. Ernie. Thank you. There we go. Thank you so much, Ms. Kate Adhar. Up next, we have a TikTok content creator. Hello, Patrick Fresno. It's your turn to ask a question, please. Hello po, good afternoon. Ang tanong ko lang is, since reality TV show ito and isa ang mananalo sa inyo, ready na ba kayo to reap the benefits and also the bashing that comes with it? Ayun lang. Thank you. Okay, I think Mish can answer. You want to answer the question, Mish? Okay, there you go. For me po, I think there are many of us here that are just starting in this industry. So things like yung bashers, yung mga benefits, it's all still new to us. And I believe that we are strong enough. This challenge, this opportunity that was given to us is something that we can learn from and we can grow with. And we can learn here how to deal with those and how to grow with those. Ayun lang po. Thank you. Beautifully said. Maraming salamat, Patrick. And of course, Mish, thank you. Next, let's have from TikTok, People's Journal and PSN, Tita Aster Amoyo. Hi, Tita Aster. Ako na pala yun. Isa dalawang director, Direct Mac and of course Direct Jason. Through the years, ang dami nyo ng mga talents or ang dami ng talents na dumaan sa mga kamay nyo, sa mga mata nyo. So, how were you able to parang single out itong 8 out of how many auditionees or dumaan sa inyo bago ko sila naging 8 and eventually makapili kayo ng top 1? Good afternoon ulit. Bago ko sagutin yan, kakibat lang, doon sa sinabi ni Jason, I think isa sa malaking mahalaga sa prosesong ito ay ang pagkilala sa pangarap ng mga baguhan. It's very, even if we have differing opinions, it was very important sa aming tatlo na ma-recognize yung halaga ng pangarap ng mga bata. Kasi ang isa sa pinoint out namin nung simula, tulad nila, nung nag-uumpisa kami, it all begins with a dream. Tapos yung dream, trabahuhin mo. Lahat kami sumali sa contest eh. Si Christine, nag-Starstruck. Si Director Jason Paul, sumali sa mga short film festivals. Ako rin, sumali ako sa mga short film festivals. Kasi kailangan ng pangarap ng may isang makakapitan. At pag kumapit ka, yun ang magiging katotohanan mo hanggang sa susunod na baitang. So, malaking bagay yun, na kinikilala yun. And dahil veterano na ako sa industriya, higit pa doon, kinikilala ko ang halaga ng mga baguhan. I think it is very, very important to see fresh perspectives, fresh blood, fresh faces, ibang bagong atake, mga bagong mukha. Kasi kailangan ng mga mukhang kakapitan dahil ang kahulugan ng star has already evolved. Mula nung bata ako, ng panahon ni Nora Vilma, nag-evolve na siya. So panahon ni na Judy Ann, ni na Angel, ni na Marian, nag-evolve na siya. So, tulad nung dati, walang nakakapag-define kung anong ibig sabihin ng Wala talaga yun. wala ko. Okay lang po. Malakas boses ko. Malakas naman yung boses niya talaga. Malakas ang boses ko. Okay, good. So, hindi ko alam, tulad ng dati, wala naman talaga nakakapag-define ng what it takes to be a star. There is just something, di ba? Yung, remember, ang contest, search for Viva's next big star. Hindi siya search for Viva's next best actor or best actress. So, star.
may ningning. Minsan sa umpisa yung ningning nagtatago. Tapos, nararamdaman lang. Nararamdaman namin yun eh. Tapos minsan, kailangan lang ng konting kibot, galaw ng konting buhok, pagbabago ng ayos, then lumalabas siya. Napapansin niyo yung mga nagsisimula dati, nung hindi pa sila artista, ito itsura nila. Pagtapos na isang pelikula, nag-iiba itsura nila. Sila pa rin yun, pero merong brilyo. Padagdag ng padagdag ang brilyo nila. At yung brilyong yun, hindi naman yun bago. Nasa loob yun eh, na tinutulungan nating lumabas. Ngayon mahalaga, sorry mahaba kasi in fairness to them, gusto ko silang reassure na totoo, isa ang mananalo. Pero malaking bagay na nandito silang 8 kasi ibig sabihin, nakasampa na sila. Ang kailangan lang ay pagkakataon eh. Ang kailangan pagkakataon. Tapos ang huhusga, hindi naman kami. Ang huhusga ay yung makakapanood sa kanila at yung susubaybay sa kanila. Ano ang hanap nila? Hindi namin alam kung ano ang hinahanap ngayon. Pero ang sigurado ko, ano man ang hinahanap o hahanapin ng mga susubaybay sa kanila, narito sa isa o sa kanilang lahat. Kaya gusto kong sabihin sa kanila na malaking hakbang itong naganap sa inyo. And for that, I think you should welcome this opportunity and be very grateful already. Because naniniwala ako sa dream big, pray hard, and then work harder, then destiny will come. Ano yan eh, may mangyayari, makoronahan man kayo o hindi. Thank you, Direk, and Direk Jason. Ano nga po yung tanong kasi ang haba? Hindi, let's say, marami silang nag-audition. I suppose 100 or over hundreds, and then down to top 50, 30, tapos ngayon top 8 na lang. So, ano ang naging siguro criteria nyo? Kasi sanay na kayo tumingin sa isang raw talent na ito may potential. Siyempre, for them to be able to go this far. Yung sa akin siguro, since hindi pa naman ako ganun katagal sa industry compared to my fellow judges here, basehan ko talaga is yung craft. Kung napanood nyo na yung series, siguro ako yung pinaka masungit sa pagbibigay ng evaluation. Kasi, for example, sa mga artists na minamanage ko, pinakaayaw ko kasi yung nandiyan yung opportunity and then sinasayang mo pa by not being hardworking, by not honing your craft. Kumbaga, para sa akin kasi, sa generation ngayon, sobrang dami na nang nag-aagawan sa napakamaliit na pie ng showbiz. So, all the more na hindi ka pwedeng puputyo-putyo sa craft mo. So ako, aside from syempre yung sinabi ni Direct Mac na brilyo or yung X Factor, ako, yun ang pinaka mahalaga or isa sa mga pinakamahalagang criteria na tinitignan mo. Kasi, di ba, sabihin na natin beginners pa lang sila. Kaso ano rin po ang haba din ng panahon in between ng mga challenges, ng mga taping days. What are you doing kapag hindi tayo nag-shoot? Do you work on yourself para mas mag-grow ka and mas mag-develop ka? Kasi kung parang umaandar lang yung kumbaga parang nagtatrabaho ka lang kapag may shooting, pero kapag hindi na, wala, bakasyon lang, papatay-patay lang. Ako, medyo off sa akin yun. So gusto kong i-reward din yung hard work kasi sa panahon ngayon, for example, sa social media, ang daming mga aspiring stars, yung iba nga hindi man aspiring stars pero sikat na agad, di ba? Hard work will really be a standout characteristic na meron. Thank you, Direk, and of course kay Tin. Nanggaling ka rin sa isang reality show. So, this time, nagba na. Ikaw nang namimili or isa ka sa namili. Paano mo sila paano mo sila pinili ayon sa kagustuhan mo?
yung mga nakikita mo sa kanilang talent? Well, first po, given na syempre physical, pero beyond that, kailangan sila po yung magbigay sa amin kung anong meron sila. So, based on what they're giving to us, dun po kami nag-evaluate. So, yun po. Okay, thank you. Sa walo naman, this is my last question. Common question na lang sa inyong lahat. Ano sa palagay nyo ang meron kayo na naniniwala kayo sa sarili nyo na kayo ang magiging Viva's next star? And for the people to vote for you. Okay, ayan. See, who can answer the question? Let's have Calvin. Ayan. Can I hear the question again po? Sorry. Short na lang, ano sa palagay nyo ang talent meron kayo for you to be able to convince all the voters out there na kayo ang tanghaling Viva's big star? Actually po, siguro tingin ko hindi po talent. Kasi may iba-iba po kaming talent. Siguro po yung characteristic ko as a person. I remain consistent po sa pag-aaral ng acting. Yung pagiging humble, isa rin po yun. And yung hindi ka matitigil, never stop learning. Ayun din po, isa rin po yun. Yun po. Yeah, maybe we can get a short answer from everyone. Sige, Kurt, let's get to you. Same din po sa sinabi po ni Calvin na may iba't iba din po kaming talents po. Siguro sa personality na lang din po sa akin. Tapos yung pagiging positive ko po. Like, kahit ilang auditions na po yung napagdaanan din po. And sa mga auditions po na yun is hindi po napapalad. Pero I stayed positive po kasi naniniwala po ako na kahit anong problema man po or kahit ano pong steps po yung napagdaanan po natin, huwag po natin kakalimutan na maging positive pa rin po palagi kasi masarap labanan po, masarap labanan at masaya lumaban sa buhay po ng masaya ka po at ine-enjoy niyo po yung buhay niyo po. Kaya ayun, be positive guys. Thank you po. Lucy? For me po, lahat po kami deserve po maging next big star kasi lahat po kami may desidido po sa ginagawa po namin and sa kada challenges po na ibigay sa amin, talagang pinopor po namin yung buong sarili po namin dito. Talagang pinapractice po namin lagi yung lines namin kung may scripts po. Tsaka we stayed positive and happy po. Remy? Akin po siguro po yung pagiging matatag ko po. Na kahit madami po challenges, kahit na nihirapan po and medyo hindi pa po ako kontento sa kakayahan ko po. Pero nagpapakatatag po ako para po mas lalo pa po akong humusay dito sa industry. Thank you. Guji? Hello po. So, we all came here po to pursue our dreams, and for us po here, it's not just anything, it's everything for us. So, una pa lang po kami pumunta dito, marami na po kami sinacrifice for this, and we're all very hardworking po. Ang dami po namin ginawa para na po mahabot po dito sa top 8. And lahat po kami talaga may star factor for me, and lahat po kami talaga may potential. And I think it's all about po na mapakita po namin yung highest potential po talaga. And yeah, yun po. Thank you. Mina? Hello po. Naniniwala po kasi ako na lahat po kami may natatanging talento, yung sinasabi po natin na star factor po. Pero I believe po, what makes me stand out as a candidate of top 8, Viva's next big star, is not my face alone or my talent, but also my story and why I came here today. Ayun po. Salamat. Mish? For me po, kasi when I first joined this competition, I was really shocked to see a lot of people that were as passionate as me, that were really giving their hearts for this to work.
and for them to work in this industry. And we all shine in our own ways, and I believe that it's up to all of you people that whoever here resonates with you the most, whoever represents you, whoever you can live your life through them, I think that's who you should choose, because I believe that, I think whoever you really like, whoever you think shines the most for you, that's who you vote for. Beautifully said. Let's have Miguel as the last one. Part yan ng challenges, guys. Kung paano nyo mapaabot kay Miguel yung microphone. Yes, Miguel. Ayun po, so bago po ang lahat, magandang hapon po sa ating lahat. Sa akin naman po, hindi ko lang po siya pinangarap nung bata pala ako, kundi mahal ko po kung anong ginagawa ko. And for me, I think that's what makes me different from all. And ay, hindi naman guys, kasi alam ko may different talents po kami, may different aura po kami. Pero ayun po, what makes me different po is ako po, hindi ko lang siya pinangarap nung bata pa ako, kundi mahal na mahal ko po kung anong ginagawa ko, and masaya po ako sa ginagawa ko. Yun lang po at maraming salamat. There we go. Palakpakan naman natin ang mga sagot ng ating top 8 sa Viva's Next Big Star. Thank you so much, Tita Aster, for asking the question. Next, let's move on. We have from Pelikula Mania, Naz Tabares. Hello, para sa ating 8 finalists. Medyo matagal na rin kayo nagkakasama, no? So magkakilala na rin kayo. Pero sa tingin nyo, sino yung pinaka-threat sa inyo? Maliban sa sarili niya, syempre. And yung biggest competitor. Vivo, biggest threat ko po silang lahat po. Isa lang. Biggest threat ko po is... Hi, JC. Biggest threat ko po si JC. Opa. Hello po. Just like what Mish said po, lahat po kami threat po, and also the judges po threat din po sila sa akin. Pero for me po, personally, I see this person as a very good competitor. And hi Miguel. Sabi ni it's Miss Miguel. Christine, bakit parang kasalanan ko? Thank you so much. It's my, Luigi. Lahat po talaga sila threat po for me kasi they're all so good po talaga, very talented, and they'll shine like a star. Pero ang pinaka natathreaten po ako is kay Miguel. He's very good. Okay. Jamie. Ang pinaka-threat po ako siguro si JC din po. Kasi ang galing po niya talaga sa workshop. Ikaw naman, JC, sino naman yung biggest threat mo amongst all of you guys? It's fine, it's fine. Okay. Okay, for me po, lahat po sila magaling po. Pero para sa akin po, ang biggest threat ko po ay si Miguel din po. Kasi napakagaling niya po talaga. Okay. Good. That's Miguel. For me naman po, siguro yung, hindi pa na siguro. Trend talaga siya sa akin, wala umpisa pa lang guys. Si si Miguel po. Kasi, bang galing niya. Bang galing niya talaga. Parang nasusumbong sa atin si Kurt na. Yes, Alvin. Ako naman po para maiba. Si Kurt po, siya po ang pinaka-trend para sa akin kasi nakita ko po kung paano siya mag-acting talaga. Nakita ko po kung paano siya, pag nagpa-practice pa lang kami all out talaga. Okay, and of course, Miguel. Ayun po, teka, guys, walang personal. Para kinakaban na. Sa akin naman po, threat ko po kasi nakikita ko po sa kanya yung isang star din po. Kuya Calvin po. Okay. And kay Miss Christine, as a talent search product, anong masasabi mo para sa mga ating finalists? Anong masasabi ko?
enjoy niyo yung process and know that hindi niyo kalaban yung isa't isa. Ang kalaban niyo yung sarili niyo. Yun yung biggest enemy inside. The demon inside, you have to fight it through prayers and faith. And also, always stay humble. In the business kasi, you stay longer if your feet is on the ground. I've learned it the hard way. Yeah, so, love the process. And, kasi, ang bilis lang eh. Mamaya adult na kayo, di ba? Like me. It's really quick. So, enjoy it. And, yeah, just be true to yourself. Huwag kayong magagaya. Yun lang. There we go. Maraming salamat po. Beautifully said, everyone.